Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Kumusta kayo sa unang linggo ng inyong muling pagbabalik eskwela? Sana ay na-enjoy at naging masaya ang inyong karanasan sa unang linggo ng inyong pagbabalik eskwela. Ngayon tayo ay tumungo na sa ikalawang linggo at napakaraming bagay tayong pag-uusapan at tatalakayin para sa linggong ito. So ngayon ang ating mga pag-uusapan ay pag-unawa at pagsusuri sa pabula, kayarian ng tekstong naratibo at pag-uugnay sa tekstong biswal, sa tekstong binasa o pagbuo ng isang salaysay. Handa ka na ba? Kung gayon, simulan na natin ang ating pagtuklas ng mga panibagong kaalaman para sa ikalawang linggo ng ating pag-aaral sa Filipino 4. Narito yung mga kasanayan na iyong dapat na taglayin o dapat mong matamo pagkatapos ng ating pag-aaral para sa linggong ito. Naunawaan ang tekstong naratibong pabula, natutukoy ang tayutay, partikular ang onomatopeya sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang kwento. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa layon, kahulugan, at konteksto, at tono at damdamin. Nagagamit ang angkop na mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag. Kilos at galaw ng katawan o kasama yung pagkumpas, padyak, tayo at iba pa, ekspresyon ng muka. At nabibigyang kahulugan ng mga tekstong biswal na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. So simulan na natin yung ating tuklas ng mga bagong kaalaman. Para sa unang araw, tayo muna ay magbalik-aral. So tayo ay magkakaroon ng gawain at ito ay may pamagat na kulay alam. So kulayan ng hugis ng mga pahayag na may uugnay sa salitang alamat, di ba? Natatandaan mo nung nakarang linggo pinag-aralan natin ang isang alamat. So natatandaan mo pa ba kung ano yung katangian ng isang alamat? So kulayan mo nga yung hugis o shape na sa tingin mo ay nagtataglay ng mga pahayag na maaari nating may ugnay sa salitang alamat. Nasagot mo kaya ito ng tama? Tingnan nga natin kung ano ang mga tamang sagot. So, una ay ang puso. Ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat. Sunod ay parihaba, no? Na ang banghay ay mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. At yung huli nating sagot ay yung katabi ng puso. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan. Tingnan mo ngang muli kung tama at wasto ang iyong sagot. Napakahusay mo talaga. So ngayon, tumungo na tayo sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral. Okay, para sa ating paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, tayo ay magkakaroon ng isang gawain, no? Think, pair, and share. So pumili kayo ng hayop na nais mong alagaan. At humanap ng kapareha at magbahagi ng kaalaman tungkol sa napiling hayop na kanilang nais. Isaalang-alang ang pagiging mabuti at aktibong tagapakinig at paggalang sa nagsasalita. Ayan. So bakit yun ang umisip ka muna ng hayop na gusto mong maging alaga o yung pet? At bakit ito yung hayop na nais mong alagaan? Tapos humanap ka ng kapareha, maaaring iyong katabi o maaaring ang iyong guro ang mag-a-assign sa inyo kung sino yung nais o yung magiging inyong kapareha o maaari rin ng inyong kaibigan. At simulan yung pagbabahagi ng mga katanungan na ibinigay natin kanina at bibigyan lamang kayo ng ilang minuto upang gawin ito. So, isaalang-alang yung pakikinig, no? Kapag nagsasalita o nagbabahagi yung ating kapareha ay siguraduhin na tayo ay nakikinig. Para naman nang sa gayon, kapag ikaw naman ang magbabahagi ay papakinggan ka rin ng inyong kapareha. Nawa ay maging makabuluhan ang inyong pagbabahaginan.
Okay. So ito yung pwede yung mga gabay na tanong na sasagutin, no? May alaga ba kayong hayop sa bahay? At ano-ano ba yung mga katangian ng alaga ninyo sa bahay? Bakit mahalagang mahalin at alagaan ng mga hayop sa paligid? Yan, no? May mga organisasyon tayo na nangangalaga sa karapatan, no, ng mga hayop. At alam naman natin, no, na hindi din lahat ng tao ay mapagmahal sa hayop. Hindi, kumbaga, yun naman din ang katotohanan. Pero ang inaayawan natin at hindi natin pinapanigan ay yung mga tao na gumagawa ng kasamaan, no, at kalapastanganan sa mga hayop. Kumbaga, syempre hayop yan, may buhay din sila. So, kailangan igalang din natin yung kanilang buhay. At isa pa, kung ikaw ay nais na mag-alaga ng isang hayop, maging responsable sa pag-aalaga nito. Kasi hindi lang naman may mga kaakibat na responsibilidad ang pag-aalaga ng isang hayop, hindi ba? Kumbaga, syempre, hindi naman ito laruan na dahil gusto mo ay pwede mo lang kumuha at mag-alaga ng isang aso. Siyempre, hindi ba pakakainin yan, paliliguan? No, madalas nga, mas mahal pa ang kanilang mga vitamins at mga bakuna o kasing mahal ng katulad ng sa bata. Kumbaga, may responsibilidad tayo na alagaan sila at buhayin, pakainin, hindi ba? So, yun yung mga dapat na isaalang-alang. Ayan. Okay, so bago tayo tumungo, no, sa ating babasahin o sa ating teksto na tatalakayin ay halawin muna natin o kumbaga hawiin muna natin yung inyong mga alinlangan lalo na sa mga salita, no? Kumbaga alamin muna natin yung mga kahulugan ng mga salita na sa tingin natin ay ngayon mo lang makakasalamuha o mababasa. So, piliin nga ang salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap. Okay, bilang isa, alam kong gutom na ang pusa dahil sa sunod-sunod na pagngiyaw nito. Bilang dalawa, ang tik-tak ng relo ay tila nagsasabing ikaw ay parating na. Bilang tatlo, napalingon ako sa lakas ng pot-pot ng truck. Number 4, ang tweet-tweet ng ibon ay kay sarap sa tenga. Bilang 5, labis na takot ang nadama ko matapos kong marinig ang dagundong ng kulog. Okay, piliin yung mga salitang nagsasaad ng tunog, no, sa pangungusap at nagbibigay kahulugan din sila, no? Nagbibigay ganda rin sila sa ating mga pahayag o pangungusap. Tingnan nga natin kung nakuha mo ang mga wastong sagot para sa gawaing ito. Okay, so para sa ating mga tamang sagot, una, pagngiyaw, no? Yung meow, meow. Pangalawa, tik-tak, tik-tak. Pangatlo, pot-pot, pot-pot. Number 4, o bilang 4, tweet-tweet, tweet-tweet. At bilang 5, dagundong ng kulog. Okay, nakuha mo ba ang lahat ng wastong sagot? Kung gayon, binabati kita. At alam ko naman na makukuha mo talaga ang lahat ng wastong sagot para sa gawaing ito. Okay, so upang iproseso, no, at lalo niyong maunawaan yung ating aralin, no, sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng kulay alam na kung saan kailangan mong kulayan ang bilog ng mga pahayag na maiugnay sa salitang pabula. Okay, nasa gitna ang salitang pabula at nakaikot dito ang mga salita gaya ng hayop, may aral, pinagmulan, ugali ng tao, mahaba at kathang isip. Alin kaya sa mga bilog na ito, no, na nakapalibot, no, sa salitang pabula ang sa tingin nyo ay may kinalaman dito? Bibigyan ko lamang kayo ng ilang minuto para sa gawaing ito. Tingnan nga natin kung nakuha mo ang wastong sagot, ang mga tamang sagot o yung mga salita na may kaugnayan sa salitang pabula ay ang mga sumusunod. Hayop, may aral, ugali ng tao at kathang isip. Okay, so upang higit nyo pang maunawaan
Kung bakit kaya ang mga salitang ito ay may kaugnayan sa isang pabula ay magbabasa tayo ng isang kwento na ang pamagat ay ang aso at ang pusa sa panulat ni Mark Joseph Aragon. So babasahin natin ng may damdamin para mas lalo nating manamnam ang pabula na isinulat ni Mark Joseph Aragon. Handa ka na ba? Kung handa ka na ay umupo ng maayos at ihanda ang inyong tainga sa pakikinig at isip para sa pag-unawa at pagsusuri ng ating pabula. Isang araw, mayroong aso at pusa na naninirahan sa may tabing dagat ng Mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni aso na palaging malinis ang kanyang bahay o maging kapaligiran man. Kapag nakakakita si aso ng mga basurang nagkakalat sa mga daanan, kinukuha niya ito at itatapon sa lalagyan ng basura. Sabi kasi ng kanyang amang nabubuhay pa, "Anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo." Si pusa naman ay palaging bagot, mainitin ang ulo. Masungit at hindi mawala-wala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig ni pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga ay napapaniwala niya ito. Habang naglalakad si aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni aso, "Aw! Aw! Aw! Anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng basura dito? Di mo ba alam na mali ang magkalat ng basura? Pwede itong magdulot ng pagbaha." Sagot ni pusa, "Meow, meow, meow! Ano ba ang paki mo? Pwede aso, hayaan mo na lang ako. Bakit ka ba nakikialam sa akin? May pagtingin ka sa akin ano? Hindi naman kita kakilala." Tinahulan ni aso si pusa. "Aw, aw! Kung hindi mo yan titigilan ang pagkakalat ng basura, ay mapapaaway ka sa akin." Sagot ni pusa, "Pasensya na aso, hindi ko naman intensyon na magkalat ng basura. Ginagawa ko lang naman ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako ay labis na nasaktan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay pero hindi ko magawa dahil aasa pa akong babalikan niya ako." Todo ang arte at pagsisinungaling ni pusa kay aso. Sana ako ay patawarin mo." Sagot ng aso, "Sa ngayon, papatawarin mo na kita. Kapag ulitin mo pa ang pagkakalat ng basura, hinding-hindi na kita papatawarin." "Oo, aso, hinding-hindi ko nagagawin iyon." "Sige pusa, mauna na ako sa'yo kasi kakain pa ako." "Sige, gwapong aso, mag-iingat ka." Habang naglalakad, sabi niya sa kanyang sarili, "Meow, meow, meow. Naisahan ko si aso. Para siyang tanga, mabilis agad niyang mapaniwala. Ang galing ko talaga. Sa susunod ay gagalingan ko pa ang pag-arte. Meow, meow." Pagkalipas ng isang araw na ulit ni pusa ang pagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ni aso. "Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi akong napapagod sa kalilinis at ikaw ay magkakalat ka lang?" Sagot ni pusa, "Meow, kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkalat na lang tayo ng basura." "Ayoko nga pusa, sabi ko nga sa'yo kahapon na pwede tayo maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo." "Nako aso, nakakatakot naman yan. Duwag ka ba sa mga bagyo at pagbaha o natatakot ka lang na baka mawala tulad ng mga magulang mo?" "Pusa, huwag mong damayin ang mga magulang kong nasa langit na. Gusto mo ba ng away, pusa?" Tinahula ng malakas ni aso si pusa. "Aw! Umalis ka dito, sutil na pusa." Takbo ng takbo si pusa, sabay nanginig. Takot pauwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad, si aso na iyak siya ng iyak dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang masasakit na pinagsasabi sa kanya ni pusa.
Takbo ng takbo si pusa sabay nanginginig, takot pauwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad si aso, iyak nang iyak siya dahil hindi pa rin mawala sa kanya ang masasakit na pinagsasabi sa kanya ni pusa. Pagkalipas ng 2 araw, inulit-ulit ni pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, "Meow! Gusto ko ng magkalat na kapaligiran. Gusto ko ng kalat doon, kalat dito. Kalat, nasaan man sa aking makikita." Hindi alam ni pusa na kanina pa siya pinapanood ni aso. Sabi ni aso, "Hindi ka ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pinagsasabihan ng masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mo magkalat ng mga basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura. Pwes, bagay doon sa'yo." "Ayoko nga doon, aso. Nakakadiri doon. Masangsang ang amoy at mabaho. Hindi na babagay ang tulad kong magaganda doon sa tambakan ng basura." "Aso, bakit biglang dumilim? Natatakot na ako, aso. O di kaya, parusa na ito sa atin." Biglang dumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog. Hindi nila alam na may paparating na bagyo at pagbaha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha. Humingi ng tulong si pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, "Meow, meow, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Tulong, tulong." Nakita ni aso na nalulunod na si pusa, agad-agad niyang inahon si pusa sa baha. "Pusa, pusa, gumising ka. Ayos ka lang ba? Sumagot ka naman. Pusa, pusa, gising, gising." Paglipas ng 2 minuto, nakagising na si pusa. "Aso, ano bang nangyari? Bakit tayo nandito?" "Pusa, muntik ka nang malunod kaya niligtas kita." "Maraming salamat, aso, sa pagliligtas mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Sana patawarin mo na ako sa lahat ng aking masasamang ginawa. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ako." "Oo, pusa, pinapatawad na kita. Alam ko na may natitira ka pang mabuting kalooban sa puso. Basta pusa, ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang ating kalikasan." "Oo, aso, ipinapangako ko niyan." Simula noon, naging matalik silang magkaibigan at namuhay sila ng maayos, payapa at makulay na parang isang kalikasan. Ngayon, natitiyak ko na nagustuhan mo ang ating kwento kanina. Dahil dyan, tayo ay gagawa ng isang story frame, no? At dito ay ibigay mo yung detaling hinihingi na may kaugnayan sa binasa nating pabula. So para sa tauhan, sino-sino ba yung mga tauhan sa pabula na iyong binasa o yung iyong napakinggan? At ilarawan ang mga tauhan sa pabula. So yung mga tauhan natin ay si aso at si pusa. So si aso ay gusto niya na laging malinis ang kanyang paligid at talaga namang masasabi natin na may pagmamahal siya, no, sa kalikasan. Samantalang si pusa, no, ay isang napakaarting pusa at ang tanging iniisip niya lamang ay pagpapaganda at isang hindi magandang katangian niya ay ang pagkakalat. No? Wala siyang pakialam basta gusto niya magkalat ng magkalat at manatiling makalat ang kanyang paligid. Para naman sa tagpuan, no, ang ating gabay na tanong, saan ba naganap ang pabula? Patunayan. Batay sa inyong narinig, saan kaya sa tingin ninyo naganap yung pabula? No, sa isa bang gubat? Sa syudad ba? O sa kalye ba? O saan ninyo ba sa tingin? Ano? At kailan ito naganap? At bakit mo ito nasabi? So ito yung ilan sa mga tanong. So ano sa tingin mo? Nangyari ba to sa umaga, sa tanghali ba, at sa gabi? At paano mo naman nasabi na ito ay nangyari nga sa umaga? No? Pwede ba nating sabihin na kailan ba madalas nagkakalkal ng basura ang mga pusa? Pwede ba nating sabihin na sa gabi? So, sa katunayan naman, wala namang pinipiling oras ang mga pusa, ano? Kung kailan nila gustong magkalkal at pakiramdam nila ay may makukuha sila doon,
ay magkakalkal at magkakalkal sila. Ayan. Okay, at para sa pangyayari narito yung mga tanong 'no, na kailangan mong sagutin at isulat sa, ating bahaging ito ng story frame. Ano ang ginagawa ni aso kapag nakakakita siya ng mga basurang nakakalat sa daanan at bakit niya ito ginagawa? So, napakaganda ng, ugali ni aso na sapagkat sa tuwing makakakita siya ng kalat, ito ay kanyang pinupulot at itinatapon kaagad sa tamang lagayan, 'no? Kasi maski ang mga basura natin ay dapat na may label, 'di ba? Nabubulok, 'no? 'Di nabubulok. Ano pa ba, 'no? Yung pwede pang gamiting uli, 'no? At yung isa ay infectious, 'no? O nakakahawa, ayan. So, piniisip niya din siguro kung saan niya ilalagay doon sa mga lagayan na iyon ng basura yung kanyang napulot na kalat. So, bakit niya kaya ito ginagawa? Dahil sa labis niyang pagpapahalaga, no? At pangangalaga sa kalikasan. Gayon din yung pagmamahal, no? At dahil nga iyon sa ibinilin sa kanya ng kanyang ama. So, bakit nagsinungaling si pusa kay aso? Ano sa tingin ninyo? No? Nagsisinungaling siya para makaligtas siya siguro at upang hindi siya mapagalitan, hindi ba? At bakit hindi pumayag si aso sa alok ni pusa? Ano ba yung alok ni pusa sa kanya? Samahan siya na magkalat na lang ng magkalat. Hindi pumayag si aso dahil naniniwala siya na maapektuhan sila ng pagbaha at pagbagyo lalo na kung patuloy silang magkakalat ng basura sa paligid. At kung ikaw si aso, tutulungan mo ba si pusa mula sa pagkalunod at bakit? Alam niyo ba na likas sa ating mga tao ang pagiging matulungin? Kahit ano pa ang pag-uugali ng tao, lumilitaw pa rin lagi, lumulutang pa rin ang ating ugali ng pagiging matulungin, di ba? Kumbaga sa panahon na yun, hindi naman inisip na ni aso na napakaarte ni pusa, na siya ay kalat ng kalat, hindi ba? Wala nang ganong naisip si aso. Ang naisip niya na lang ay sagipin si pusa sa pagkakalunod. So parang tayo din yun, no? Kapag nakakakita tayo ng tao na nangangailangan, iisipin mo pa ba na, ay mayabang siya, ay madamot siya, hindi niya ako binigyan ng ganito. Pero pag sa oras ng pangangailangan, no, at lalo na ng sakuna, no, at emergency na tinatawag, talagang nangunguna pa rin at lumilitaw pa rin sa atin yung pagiging matulungin sa ating kapwa. Hindi na tayo nagdadalawang isip. Ang una na lamang nating inisip ay makatulong at masagip, no, sa ganitong sitwasyon yung isang tao. Okay, so ano yung aral na napulot sa kwento? Napakarami, hindi ba? Kumbaga si pusa 'no, sa kabila ng ginagawang ito niya 'no, inaasar niya lagi si aso. Pero sa huli si aso pa rin ang nagligtas sa kanya, hindi ba? Kumbaga sa kabila ng ginagawa niyang pagsisinungaling kay aso ay iniligtas pa rin siya nito, hindi ba? At napakarami pa maliban dito, alam kong mas marami ka pang naiisip sa akin na aral at maaari mo yang isulat sa iyong story frame. Bakit mahalagang mahalin natin ang kapaligiran? No? Unang-una, ito ay regalo sa atin ng lumikha. Pangalawa, kumbaga, in-entrust niya sa atin, no? Na pangalagaan natin ito. Pangatlo, kung hindi tayo ang mag-aalaga, sino ang mangangalaga sa atin? At bilang apat, kung ano yung ginagawa natin sa kapaligiran, babalik din ito sa atin, hindi ba? Nagpuputol tayo ng puno, so namumroblema tayo kapag labis na tag-ulan, bumabaha. Pag labis na tag-init, sobrang init. Baha kasi wala ng puno na sumisipsip, no, sa kabundukan. Sobrang init dahil wala nang nagbibigay sa atin na puno. Wala nang nagbibigay sa atin na hangin, sariwang hangin na nagmumula sa puno. Shade, no, o silong mula sa mga puno. So, ang punot dulo ay, di ba, kumbaga kung ano yung ginawa natin sa ating kapaligiran, babalik din sa atin. At, ang mas masaklap pa, mas matindi yung balik sa atin ng kalikasan. Kaya kailangan natin itong kapangalagaan. Okay, so dito naman, no, para sa isang maikling gawain, isang bokabularyo, ibigay ang kasing kahulugan ng mga salita ayon sa pagkakagamit nito sa kwento. Piliin sa mga aklat ang kasing kahulugan o dito na lang
ng mga salita. So wala tayong pagpipilian sa pagkakataong ito. So ano kaya sa tingin nyo ang kasing kahulugan ng mga salitang lalagyan, palamuti at sutil? Meron ka bang ideya o naiisip? Tingnan nga natin kung tama ang nasa iyong isipan. Pag sinabi nating lalagyan, ito ay sisidlan, hindi ba? Pagpalamuti, dekorasyon. At sutil, mapang-asar, hindi ba? Yung mga palaasar natin ng mga kaklase. Na dahil alam nila na pikon yung kaklase, lalo pa nilang aasarin. O hindi ba? Ngayon, tayo ay nasa ikalawang araw na. Ano nga ba ang ating pag-aaralan para sa ikalawang araw? Dito, bibigyang turing natin kung ano nga ba ang isang pabula. Ang pabula ay isang uri ng panitika na kadalasang may mga hayop bilang tauhan na nagpapakita ng mga aral o yung tinatawag nating moral lessons sa mga mambabasa. Ito ay isang maikling kwento na may layunin na magbigay ng aral o payo sa pamamagitan ng mga karakteristikang hayop na kumikilos at nagsasalita na may mga katangian ng tao, 'di ba? Kumikilos sila na parang sila ay tila ba isang tao na may damdamin, may katangian din na katulad ng sa tao. So alam niyo ba na ang pabula ay isa sa mga pinakamatandang uri ng panitikan dahil at sa bandang Europa, no, ito yung ginagamit nila bilang panturo ng kabutihang asal para sa mga susunod na mga prinsipe at prinsesa, hari at reyna ng kanilang bansa, kung saan dahil nga hayop yung ginagamit ng mga tauhan sa kwento, mas nagiging kawili-wili at nagiging magiliw ito, no? Kumbaga, mas naa-attract na engganyo yung mga bata na basahin ito at panoorin dahil nga mga hayop na gumagalaw. Kaya naman naisip ng mga manunulat, no? Ba yung Aesop Fables, napaka-popular niyan, no? Kumbaga, yun yung si Aesop nga yung tinagurian nilang ama ng pabula, no? Kung hindi ako nagkakamali. So kung magkamali man ako ay bahala ng ating mga mahal na guro na ako'y iwasto, no? Batay lang ito sa aking natandaan, no? Paumanhin kung ako ay mali rito. Pero ang natitiyak ko ay ginagamit nila ito bilang panturo, no, ng kabutihang asal sa mga bata. Ginagamit nila ang mga kwentong ito upang turuan sila ng kagandahang asal gaya ng pagiging magalang, mapagmahal, no, matipid at iba pa. Okay, ang mga pabula ay kilala sa kanilang pagiging makabuluhan at mayroong karaniwang mensahe o moral lesson na dapat matutunan ng mga mambabasa. Hindi ba? Isa ito sa mga pangunahing layunin ng mga akda, ng mga tekstong naratibo, no? Na hindi tayo at hindi basta-basta lumilikha ng mga kwento ang ating mga magigiting at mahuhusay na manunulat na walang natututunang aral o kaisipan sa mga mambabasa, no? Lagi itong nagiiwan ng kakintalan sa kanilang isipan. May mga mahalagang kaisipan ito at aral na iniiwan sa atin na maaari, no, na magamit natin sa pagsulong ng ating buhay, no? Lalo na yung mga karanasan na maaari nating may ugnay yung mga aral na napupulot natin mula sa isang kwento, partikular sa isang pabula. Ngayon, may tatlong pangunahing elemento ang pabula. Una, ang tauhan. Sila yung gumaganap, no, sa kwento. So, para sa isang pabula, ito ay mga hayop na gumaganap, no, nagkakaroon sila ng katangian ng isang tao. Tagpuan, ito yung lugar kung saan nagaganap ang kwento. At banghay, ito yung daloy, no, yung sunod-sunod na pangyayari o yung daloy ng pangyayari sa isang kwento. So, maaari nitong simulan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa tauhan, no? Susunod ang tagpuan, at sa gitnang bahagi naman ay ang pagpapakilala ng iba pang mga pangalawang tauhan kung mayroon man, na papasok na rito yung suliranin, no? At papunta na sa iba pang mga mahalagang pangyayari ng pabula. Pagkatapos ng problema, ibibigyan na ng solusyon, no, o resolusyon ng tauhan yung kanyang problema at hanggang sa mauwi na ito sa isang wakas.
Okay, ngayon, kaugnay niyan, syempre ay tatalakayin din natin kung ano nga ba ang tayutay na onomatopeya. Narinig mo na ba yon? Pamilyar ka ba sa salitang tayutay, di ba? O ito yung bahagi ng um, ang tayutay ay mga pahayag, no, masining na pagpapahayag. No, kumbaga ito yung mabulaklak na paraan ng paglalarawan, hindi ba? Na punong-puno ng damdamin na may mas malalim na kahulugan, no? Hindi lang basta literal na kahulugan ang ibinibigay nito. At isa sa mga uri ng tayutay ay ang onomatopeya. So ang tayutay na onomatopeya ay isang uri ng tayutay na kung saan ang tunog ng salita ay tumutukoy sa tunog ng bagay o pangyayari. Halimbawa nito ay tunog ng sipa o pag-ulan ng malakas. Ito ay ginagamit upang bigyang diin o kulay ang pagsasalaysay o pagsasalita. Minsan sa mga kwento, no, yung mga ganitong onomatopeya, nagbibigay buhay din sila. Grrr! Grrr! Diba? Grrr! Gigil na gigil ang leon sa daga nang makita niya itong naglalaro sa kanyang likuran. Diba? So, yung mga ganong, na-imagine natin yung mga ganong tunog, no, na mas nagdadagdag ng kulay sa isang kwento, lalo na ng isang pabula. Okay. Shhh! Huwag kayong maingay. Baka magising ang leon, no? Kaya, splash! O, diba? Yung lagaslas ng tubig sa ilog. Kaya, chug-chug! Yun yung sinyalis na parating na ang tren. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng tayutay na onomatopeya. Yung sigaw na ah! Ang tunog na boom! Ang ingay na brrrr! Ang huni ng tweet tweet! At ang tunog na kabum! At iba pang mga tunog, no, na pwede nating gamitin bilang pagpapaganda at mas lalong pagbibigay kulay sa isang tayutay. So ito ay ilan lamang sa maraming halimbawa ng tayutay na onomatopeya. Okay. Ngayon, bilang tingnan natin kung naunawaan mo ba yung ating tayutay na onomatopeya, no? Magkakaroon tayo ng maikling gawain para dito. So, tukuyin ang tayutay na onomatopeya sa pahayag. Okay, bilang isa. Alam na alam nyo na yung sagot dito. Bilang isa, kokak, kokak, sambit ng palaka sa sapa. Pangalawa, sobrang lamig naman sa Tagaytay. Grrr! Bilang tatlo, meow, lambing ng kuting ni Muning. Bilang apat, bog, lagabog ng karton sa kwarto. Bilang lima, andyan ang tren, chug, 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 chug. Okay, so tingnan natin kung wastong-wasto ba at nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot para sa gawaing ito. Okay, narito ang tamang sagot. Tingnan mo nga. May nagkamali pa ba? Natitiyak ko na wala nang magkakamali sa gawaing ito. Binabati ko kayo, mga bata. Okay, at para sa isa pang pagsasanay, balikan mo nga ang pabula. No, ito ay maaring inyong takdang aralin. Balikan ang pabula na iyong binasa at ilista ang mga tayutay na onomatopeya na ginamit sa teksto. Itala ito sa iyong kwaderno o sa isang malinis na papel. At heto na tayo sa ating ikatlong araw ng ating pagtalakay. Handa ka na ba? Okay, simulan natin sa pamamagitan ng isang... Magandang araw po sa inyo lahat! Ako po si Jewel Gladys Oilindog mula sa Baitang 5, Pangkat Ilang-Ilang. Gusto nyo bang makinig ng isang kwento? Kung ganon, imulat ang mga mata, buksan ang tenga, no? At makinig. Sa YouTube, yung video na yan Nakagawa na ba kayo ng mga bagay o desisyon na hindi nyo credit pinag-iisipan natin yung ng batang mabuti? napakahusay niya, naging kampiyon sa malikain o mas dining na pagkukwento. Tunghayan natin Okay. At para sa gabay na tanong, ano yung iyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? At tungkol saan ang iyong napanood?
Madali mo bang naunawaan ang akda? At paano nakatulong ang mga kilos at pagbigkas sa iyong pag-unawa? Napansin niyo ba yung pagkumpas ng kanyang mga kamay? Yung mga aksyon na kanyang idinagdag sa kanyang pagkukwento? At gayon din yung mga paggamit niya, di ba? Yung pagbigkas niya sa salita ayon sa damdamin na nakapaloob dito. Napakahusay, di ba? Walang duda na siya ay isang kampiyon sa masining na pagkukwento. So, bakit ba natin yun pinanood? Kasi ito ay may kinalaman sa di-verbal na hudyat. Ano nga ba yung di-verbal na hudyat? Ang mga di-verbal na hudyat ay mga ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe, kahulugan ng kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag. Sa konteksto ng di-verbal na hudyat ay ang paggamit ng mga kilos, galaw, ekspresyon ng muka, tono ng boses at iba pang paraan ng komunikasyon upang maiparating ang intensyon o mensahe ng tagapakinig o tagapanood. Minsan tayo kapag mayroon tayong ipinapakiusap sa ating magulang, madalas o kung hindi man sila magsalita, bumabatay tayo sa ekspresyon ng muka nila, hindi ba? Halimbawa, magpapaalam ka na pupunta ka sa bahay ng iyong kaklase. Hindi sumagot ang iyong nanay, pero nakita mo na hindi ngumingiti yung iyong ina. Ano sa tingin mo ang sagot niya sa paalam mo? Hindi ba? Ito yung mga di-verbal na hudyat na kung saan hindi nagsasalita pero batay sa kanilang ekspresyon, sa kanilang kilos, sa kanilang galaw, alam mo yung kanilang na itatawid nila yung mensahe na nais na iparating sa atin. Hindi ba? O kaya naman, limba, padabog na pumasok sa kwarto tapos binagsak pa ang pintuan. Walang salita pero batay sa kanyang kilos, no? Siya ay nagdadabog o nagtatampo o hindi niya nagustuhan o yun yung resulta ng kanyang pagpapaalam, no? So, sa isang masining na pagkukwento, yan, mahalaga yung mga kumpas ng kamay. Sa isa ring talumpati, di ba, mahalaga din yung pagkumpas ng kamay. May mga puntos yan. So, ito yung mga tinatawag nating di-verbal na hudyat. O kaya kapag ngumiti, umaliwalas ang muka, biglang sumimangot. So ito yung mga ekspresyon, no, yung mga hudyat sa atin na hindi na kinakailangan ng salita para sa malaman natin kung ano yung kanilang ekspresyon. Halimbawa, ikaw ay isang kalahok sa isang patimpalak, tinitingnan mo yung mukha ng mga hurado. No, kung nakangiti ba sila, tumatango-tango ba sila o umiiling-iling? Hindi ba? Yung mga ganong ekspresyon, yung mga ganong hudyat nagbibigay sa atin ng signal. No, na sinyalis na baka nagustuhan ng hurado yung aking performance. Kapag umiiling-iling naman, naku, parang tagilid ako sa laban. So, 'di ba? Yun yung mga tinatawag nating di-verbal na hudyat. Yan, halimbawa sa isang ritual na naglalaman ng di-verbal na hudyat, ang pagtango ng ulo o pagngiti ng mga tao ay maaaring maging bahagi ng komunikasyon. Ang paraan ng kanilang paggalaw at ekspresyon ng muka ay maaaring magbigay ng kahulugan o impormasyon hinggil sa ritual. Kung ang ritual ay naglalaman ng mga nakilos tulad ng pag-awit, pagsayaw, o paggalaw ng kamay, ang kaangkupan ng mga kilos na ito sa ritual at ang kanilang estilong pagpapahayag ay dapat na nagpapakita ng kahalagahan at kahulugan ng pagdiriwang. Ayan, so ibig sabihin lahat ng ang mga bagay, no, yung ekspresyon, yung mga kanilang gawain, kumbaga, yun yung kumbaga lalo sa isang ritual, di ba, bibigyan natin ng pagpapahalaga yung mga yun o magiging mapagmatyag tayo, no, sa kanilang ginagawa pa upang lubos natin silang maunawaan. At syempre, kasabay niya, no, andun pa rin lagi ang paggalang. Sa ganitong paraan ng kaangkupan ng salita, retorika at estilo sa pagpapahayag sa konteksto ng mga di-verbal na hudyat ay tumutukoy kung paano ang mga kilos at ekspresyon ay maayos na nakapagpapahayag ng mensahe o kahulugan sa isang partikular na sitwasyon o ritual. Diba yung nauso ay nonchalant, no? Kalmadong-kalmado lang, hindi mo alam kung na-excite ba sila, natutuwa ba sila, nagagalit. Walang ka-expression. So, hindi nila makuha, no? Hindi nila makuha kung ano yung mensaheng nais iparating. Hindi katulad kapag expressive, no? Yung isang tao,
Yung ngiti niya pa lang, tingin niya pa lang, nakakabato na siya ng komunikasyon sa inyo. Minsan, kindat pa lang ng inyong kaibigan, alam niyo na kung ano yung gagawin, di ba? Kapag kayo matagal na magkaibigan, minsan magtitinginan pa lang kayo, alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. So, yun yung mga hindi verbal na hudyat, no? Okay. So, para naman sa isang gawain, magbigay ng mga di verbal na hudyat na ipinakita sa video, no? Balikan yung video at ilalagay natin, no? At maaari niyong hanapin ito sa YouTube din, no? Ang kahulugan nito. I mean yung video na iyon. Okay, so di verbal na hudyat at ano yung kahulugan. Para naman sa paglalapat at pag-uugnay, no, magkakaroon kayo ng isang pangkatang gawain. At gamit ang natutuhan sa aralin tungkol sa di-verbal na hudyat at kaangkopan ng salita, retorika at estilo ng pagpapahayag, ipagawa ang mga sumusunod. So magtatanghal kayo ng masining na pagkukwento gamit ang tekstong Ang Aso at Pusa ni Ginoong Joseph Aragon. Bawat mag-aral ay bibigyan ng bahagi lamang ng pabula at hindi buong pabula. Syempre, napakahaba nun. So, pipili lang siguro ng bahagi na inyong nagustuhan at inyong gagamitin para sa inyong mas hining na pagkukwento. Isasalaysay ng mag-aaral ang bahagi ng kwento o kanyang mga sariling salita o pangunawa. Ibig sabihin, pwede mo itong gawin, no, na batay sa sarili mong salita. Pwede kang gumamit ng sarili mong salita o kumbaga sarili mong katha, no? Batay sa iyong pag-unawa. So narito yung rubrics kung paano ka mamarkahan para sa gawain yan. So i-pause na lang upang maging mas malinaw. Okay, at tayo nga ay tumungo na para sa ating ika-4 na araw. So ito ay mga gawain, no, karagdagang gawain upang higit na mas mapalalim pa ang iyong pagkatuto para sa ikalawang linggo. No? So para sa ating pabaong pagkatuto, kwento ko. Sumulat ng isang maikling kwento tungkol sa paboritong alagang hayop. Ibahagi sa klase ang isinulat na maikling salaysay gamit ng mga di-verbal na hudyat sa pagpapahayag at mga angkop na salita sa pagpapahayag. Ayan, lumikha ng maikling kwento, ibig sabihin may simula, no? Meron kang gitnang pangyayari at mayroon kang wakas, no? Balikan yung elemento ng ating pabula, no? Yung mga tauhan mo. Ano ba yung hayop na nais mong gamitin? Paru-paro ba yan? Bubuyog? At ano yung mga katangian na nais mong taglayin nila? Pagbubag, bzz, 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 sabi ni Bubuyog habang lumalapit sa isang napakabangong bulaklak. Habang palapit siya ng palapit sa bulaklak ay nakita niya o natanaw niyang papalapit ang kaibigang si Paru-Paro. O parang ganon. Ayan. Bibigyan mo lang sila ng kwento. Ano bang gusto mong syempre kailangan maglapat ka rin kung ano ba yung nais mong ano yung layunin mo sa kwentong iyon? Ano bang gusto mong matutunan ng iyong mambabasa? So, lagyan mo ng simula, no? Linawin mo kung ano yung sino-sino yung tauhan mo, ano yung katangian nila, ano yung saan yun naganap, maaari bang sa hardin ng inyong bahay, sa parke ba yan, no? Sa isa ba yung farm o bukirin, no? Isa ba yung o kung saang lugar na nais mo silang nais mong maganap ang iyong kwento. At ano ba yung plot mo? Ano ba yung simula ng kwento mo? Ano yung gitna? Ano ba yung problema na kanilang kakaharapin? Magkakaroon ba ng bagyo? Magkakaroon ba ng tagtuyot? So, kailangan may problema silang haharapin. At syempre, kailangan mariresolve nila yon, masusolusyonan nila. At syempre, happy ending muna tayo. Saka na tayo mag-focus sa hindi magandang wakas ng isang kwento. At huwag kalimutang gumamit ng mga di-verbal na hudya. Yung mga tunog, bzz, bzz, di ba? Shhh. O kaya mag-isip kayo, ano kayong pwedeng tunog ng isang paru-paro? Ayan, bibigyan nyo ng mga tunog, no? Para sa susunod na gawain, pagninilay sa pagkatuto, alam ko na, isulat sa loob ng puso ang pinakamakabuluhang natutunan mo tungkol sa araling tinalakay at ibahagi sa klase ang kasagutan. At no, sa ika-5 araw, no, maaring pwede rin sa ika-4 na araw, narito ang inyong pagsusulit.
Ibigay ang kasing kahulugan ng mga nasalungguhitang salita at gamitin sa sariling pangusap ang nasalungguhitang salita. So halimbawa sa bilang 1, si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. So ano ba yung kasing kahulugan ng salitang masipag? Okay, so ano kaya sa tingin mo? Masipag, no? Gawa ng gawa, no? Ano pa? Masigasig, pwede rin, no? Kung may anong kahugnayan, no? Na salita at gagamitin mo sa pangungusap, yung nasalungguhitan. So, ibig sabihin, si aso ay matapang, malakas at masipag. Gagawa ka ng sarili mong pangungusap. Katulad ni aso sa pabula, ako ay masipag rin mag-aral. Okay, so halimbawa lang yon. Okay, para sa bilang 2, yan, si pusa naman ay palaging bagot, mainitin ang ulo, masungit at hindi mawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. So ano ba yung kasing kahulugan ng salitang bagot? At gamitin ito sa pangungusap. At bilang 3, no, ayoko nga pusa, sabi ko nga sa'yo kahapon na pwede tayo maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo. So ano yung kasing kahulugan ng salitang maapektuhan? At gamitin ito sa pangungusap. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa ikalawang linggo ng Filipino 4. So, maraming salamat kung hanggang dulo ay nakasama kita. No? Medyo mahaba talaga ang ating aralin dahil ito ay para sa buong linggo. At nawa ay may napulot ka na kaalaman mula sa ating pagtalakay sa napakarami, no? Parang napakalawak ng ating tinalakay para sa linggong ito. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin at hanggang sa susunod na linggo ng ating mga aralin sa Filipino 4. Ako si Teacher Aisa. Paalam!